Nagmamadali ang mga ito habang buhat ang isang babaeng naka-costume para sa Pacol Festival ng Santa Catalina Negros Oriental. Maya-maya, sunod-sunod na ang ganyan. Nawalan pala ng malay habang nagpe-perform ang ilang lumahok sa street dancing dahil sa sobrang init. Ang ilan sa kanila ay pinagpahinga sa ilalim ng mga puno habang ang iba'y isinugod sa local health unit. Okay naman ang lahat, ang 30 hinimatay. Pero ang ganitong insidente ang patunay ng peligrong dala ng dangerous level ng heat index. Medyo matindi po kasi yung temperatures natin recently dahil may high pressure na naka-apekto sa atin lalo na nung early April. So malaki po yung role ng high pressure eh. Kapag halimbawa binalita po na may low pressure area, ibig sabihin more likely uulan doon sa lugar. Pero kapag high pressure po, ang dinadala po niya sa atin, drier condition at mas mataas na temperature. Ang matinding init na ito na ba ang bersyon natin ng heat wave ng ibang bansa? Sa definisyon ng World Meteorological Organization, ang heat wave ay abnormal heat weather na tumatagal ng ilang araw hanggang ilang buwan kung saan hindi pangkaraniwan ang tindi ng init. Pero sabi ng Pag-asa, kulang pa ang init natin para tawaging heat wave. Pwede po enhanced temperature. Sa definition kasi ng Pag-asa sa heat wave, dapat plus 5 degrees ang itinaas ng temperatura kumpara sa average maximum temperature sa nakalipas na 3 dekada. Masalimuot din daw maghimay ng klima sa Pilipinas dahil sa ating pulupulong isla na ang iba'y may mga bundok at napapaligiran pa ng mga dagat. Yung Tugigaraw po ay isang valley. Dahil may tinatawag din po tayo na urban heat island effect. So yun sa area na highly urbanized, relatively mas mataas yung temperature niya. Kapag ang lugar ay valley o napapagitna sa dalawang bundok gaya ng Cagayan, mas mahirap umihip ang hangin kaya mainit. Ang urban heat island effect naman sa mga syudad ay ang init ng singaw ng semento na pinaiinit lalo ng mga bakal at salamin sa syudad.